Bakit kailangan na mag-proning tayo guys every 4 months? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito sa ating video. Kikita nyo guys itong harapan ko, yung mga ubas ko, ang papangit na ng dahon. Kasi matagal ko na siyang hindi na proning. Ayan, parang napabayaan na sila guys. Lumang dahon na yung mga yan. Kailangan ma-proning na sila. So, bakit natin kailangan na i-proning ang ating ubas kada pang-apat na buwan or every 4 months? Itong realidad na ito ay yan ang pwede natin gawin dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa kasi, gaya sa may mga winter climate, isang bisis lang silang mag-pruning sa isang taon. Kasi nga mayroon silang winter. Sa California, isang bisis lang yon. Pag summer lang sila pwedeng mag-pruning. So, dito naman sa atin, kaya nating magpabunga ng ubas kahit 2 bisis sa isang taon. So, kung 2 bisis ang pagpapabunga natin ng ating ubas sa isang taon, kailangan ma-pruning natin sila ng every 4 months during summer or yung hindi tag-ulan. Pagtapos na yung tag-ulan guys, during the months of December, hindi na masyadong maulan, pwede na tayong mag-pruning. Tapos from December, January, February, March. So December, January, February, katapusan ng February, pag nag-pruning tayo ng start of December, katapusan ng February pwede na tayong mag-harvest. Usually kasi 90 days to 100 days bago mapitas ang ating ubas. After 3 months magpitas na tayo. Tapos isang buwan na magpapahinga ang ating ubas. After 1 month mag-pruning na naman. Yun ang pwede natin gawin para productive ang ating ubas dito sa Pilipinas. Pwede tayong mag-pruning ng 2 bisis. So, pag nag-pruning tayo ng start of December, magpitas tayo ng last day of February or first week ng March. Tapos, during the month of March, magpapahinga ang ating ubas. During the month of April, mag-pruning na naman tayo. April, May, June. So, katapusan ng June or first week ng July, pwede na naman tayong mag-harvest sa sumunod na pagpo-pruning natin. Yan ang pwede natin gawin guys para ma-rejuvenate ang ating ubas. Hindi lang naman sa pagpapabunga ang pangangailangan natin kaya tayo nagpo-pruning para mapaganda ang ating ubas. Kasi kailangan din niya ng rejuvenation or panibagong mga sanga. So, ayan guys ang dapat natin gawin. Pag nag-pruning tayo, it's either na magbibigay siya ng bulaklak or magbibigay siya ng bagong usbong na siyang magiging bagong fruiting kin natin. Ayun guys. Ipakita ko lang guys itong ubas ko dito sa isang area na prinoning ko. Not for the purpose na magkaroon siya ng bunga, kundi para ma-rejuvenate siya or magpabago tayo ng mga bagong fruiting cane. Kung hinabayaan lang kasi natin guys na hindi i-pruning, parang hindi siya mag-i-improve. So prinoning ko siya. Ang tawag dito ay vegetative pruning kasi ang purpose ko lang naman talaga ay magkaroon siya ng mga bagong fruiting canes, bago at malulusog na fruiting canes. Yun ang purpose ko dito guys. Kaya silipin natin itong ating ubas dito sa area na ito. Ayan, makikita nyo guys, green na green yung dahon niya. At saka magaganda ngayon yung kanyang fruiting cane. Itong mga bagong fruiting cane na yan, yan ang ipoproning natin after 3 months or 4 months para magkaroon siya ng bunga. Ito guys, oh, kita nyo, malalaki na rin yung kanyang bagong fruiting canes, mahaba na rin, pero green pa siya. Hindi pa pwede kasi ang prenoproning natin pag brown na yung kanyang fruiting cane, yun ang magbibigay ng bunga. Pero naman dito guys, yung 2 sanga na nagbigay din ng bunga pero maliliit yung kanyang bunches. Ayan guys. Anyway, hindi naman tayo nagpapabunga talaga. Saka yun. Hindi naman tayo nagpabunga talaga, kundi ang purpose natin dito sa pagpo-pruning ay para ma-rejuvenate ang ating ubas. Ayan. Oh.
gumanda na ang kanyang sanga. Dati ang pangit-pangit ng kanyang sanga. Yan, mga bagong sanga lahat yan guys. Saka green na green sila. Pero makikita nyo yung kanilang mga bagong protein cane gaya nito. Matataba na at saka malulusog. So during the next pruning time talagang I'm sure na talagang mapapabungan natin yung mga protein canes na yan. Kasi malulusog na sila. Hindi gaya ng dati na payat sila guys. Ayan. Yan ang paraan guys para ma-improve natin ang protein cane ng ating ubas. Vegetative pruning ang tawag nila dyan. Talagang ginagawa ng mga mag-uubas yan kung kinakailangan.